Sa isang payak na baryo, nakatira si Isko, isang magsasakang payat. Sunog ang balat sa araw, may kaunting balbas, at laging suot ang kanyang kupas na sombrero. Hindi siya nakapag-asawa at mag-isa niyang itinataguyod ang sarili. Araw-araw, nagsasaka siya ng palay at gulay. Ngunit dahil sa matinding init ng panahon, halos wala siyang inaani. Madalas siyang umuuwi na pagod, may dalang kaunting gulay lang para sa hapunan. Bago kumain, lagi niyang inaalis ang kanyang sombrero at taimtim na nagdarasal. Panginoon, kontento na po ako sa kung ano ang meron. Pero sana'y bigyan mo ako ng kaunting lakas para ipagpatuloy ang bukas. Sa ilalim ng isang matandang punong mangga, nakaupo si Isko. Bitbit ang kanyang kupas na sombrero, nakayuko siyang nakamasid sa kanyang pananim na halos tuyot at walang bunga. Ang init ng araw ay tila ba dumadaan sa kanyang pagod na katawan at ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pangamba. Baka sa bayan na lang ako maghanap ng trabaho. Baka doon may konting pag-asa. Sa kabila ng kanyang sipag at tiyaga, tila ba walang kabayaran ang kanyang sakripisyo. Uuwi siyang gutom at wala nang ibang masandalan. Dahil sa matinding pangangailangan, naglakas loob siyang lumapit kay Lando, ang kapitbahay na kilala sa kayamanan at dami ng alagang manok. Humingi siya ng kaunting tulong, isang itlog lang. Isko, babayaran mo yan kapag may pera ka na. Tahimik na tumango si Isko. Inilagay niya ang itlog sa kanyang mga palad, dahan-dahang naglakad pa uwi. Ang bawat hakbang ay mabigat, ngunit sa kanyang puso, kumikislap pa rin ang pag-asang balang araw ay makakaahon siya mula sa hirap. Habang naglalakad pa uwi si Isko, paulit-ulit niyang tinitingnan ang itlog na hawak niya. Karaniwan itong puti, gaya ng lahat ng itlog. Ngunit tuwing tumatama ang sinag ng araw, tila may kakaibang kislap na sumisilip dito. Wari may tinatagong hiwaga. Sandaling ngumiti si Isko, at sa kanyang puso, tila may kumislap na bagong pag-asa. Baka ito na ang sagot sa dasal ko. Sa halip na kainin ng itlog, dahan-dahan niya itong inilagay sa isang kahon na may malambot na dayami. Araw-araw, binabantayan niya ito parang isang kayamanang ipinagkatiwala sa kanya. Makalipas ang ilang araw, isang umagang tahimik ang paligid, biglang narinig ni Isko ang mahinang tunog. Tok, tok, tok. Napisa ang itlog at mula rito ay lumabas ang isang maliit na sisiw. Karaniwan sa anyo, ngunit kakaiba ang ningning sa mga mata nito, tila may liwanag na nagbibigay lakas sa kanyang pusong pagod. Nakangiti si Isko sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon. Parang himala ka, maliit na nilalang. Lumipas ang mga buwan at ang maliit na sisiw ay lumaking malusog at matatag. Hindi ito pangkaraniwang alaga para kay Isko, kundi tila isang kaibigan na tahimik na nagbibigay ng pag-asa. Araw-araw nangingitlog ang manok, hindi ginto, hindi kayamanan, ngunit sapat upang makapagsimula siyang muling bumangon. Ang mga itlog ay kanyang niluluto para may laman ng kanyang tiyan, at ang iba naman ay dinadala sa palengke upang ipagbili. Dahil dito, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Isko. Nakabili siya ng ilang gamit sa bukid, isang lumang araro, dagdag na binhi, at ilang kasangkapan. Sa unang pagkakataon, hindi na siya laging nagugutom. Tuwing tinitignan niya ang manok, napupuno ang kanyang puso ng pasasalamat. Kung wala ka,
Bulong niya habang hinahaplos ang pakpak nito. Baka wala na rin ako. Sa simpleng biyayang dala ng manok, muling natutunan ni Isko na ang pag-asa ay minsan nanggagaling sa pinakamaliit na himala. Unti-unting napansin ni Lando ang pagbabago sa buhay ni Isko. Hindi man marangya, halata na hindi na ito nagugutom. May laman na ang katawan, may ngiti na sa mukha, at unti-unting bumabalik ang sigla ng kanyang bukid. Si Lando, na dati walang pakialam, ay biglang nakaramdam ng matinding inggit. Hindi pwede. Bulong niya sa sarili. Itlog ko yun. Kung hindi dahil sa akin, wala siyang biyaya na tinatamasa. Isang gabi, nang tulog na ang buong baryo, palihim siyang pumasok sa bahay ni Isko. Dahan-dahan niyang kinuha ang manok na mahimping na natutulog sa tabi ng kahon. Ngunit bago siya makaalis, biglang nagising si Isko. Agad siyang tumayo at hinarang si Lando. Lando, anong ginagawa mo? Nanginginig ang tinig ng kapitbahay, ngunit pilit niyang idinahilan. Akin ang manok na yan. Sa itlog ko galing yan. Dapat akin ang lahat ng biyaya. Ngunit buong tapang na sagot ni Isko. Hindi lahat ng bagay na galing sa'yo ay sa'yo pa rin ang bunga. Ang ibinigay sa akin ay ipinagkaloob ng may kapal. Kung kalooban niyang dito ito mapunta, walang karapatan ang sino man na agawin. Napatigil si Lando. Sa hiya at bigat ng konsensya, ibinaba niya ang manok at tuluyang umalis na nakayuko ang ulo. Sa gabing iyon, lalong niyakap ni Isko ang kanyang alaga at sa puso niya'y tumibay ang paniniwala, ang biyayang tapat ay hindi kayang nakawin ng sinuman. Lumipas ang maraming taon at ang maliit na sisiw na minsang pinagmulan ng pag-asa ay tumanda na. Ang dating masigla at masipag na manok ay unti-unting nanghina. Hindi na ito kasing sipag mangitlog gaya ng dati at madalas ay mahina na lang ang paglakad. Si Isko, bagamat mabigat sa puso, ay buong pagmamahal na inalagaan nito. Pinapakain, pinapainom at laging binabantayan. Para sa kanya, higit pa sa isang manok ang alaga. Ito'y naging kasama sa bawat pagsubok at tagumpay ng kanyang buhay. Hanggang isang umaga, pagpasok niya sa kulungan, natagpuan niyang tahimik nang nakahiga ang manok. Tuluyan na itong pumanaw. Naluluha si Isko habang hawak ang kanyang sombrero. Salamat sa lahat ng taon ng biyaya. Kahit wala ka na, hindi mo ako pinabayaan. Ikaw ang paalala na ang bawat biyaya, maliit man o malaki, ay dapat pahalagahan. At sa katahimikan ng bukid, tila naroon pa rin ang alaala ng manok, nag-iiwan ng aral na ang tunay na yaman ay hindi ang tagal ng pamumunga, kundi ang alaala ng kabutihan at pag-ibig na iniwan nito. Muling bumalik sa payak na buhay si Isko. Hindi siya yumaman, ngunit natutong maging matatag, marunong magpasalamat at handang tumanggap sa paglipas ng panahon. At sa baryo, ikinuwento ng mga tao ang kanyang kasaysayan, ang kwento ng isang magsasaka at ng isang manok na hindi mahiwaga dahil sa ginto, kundi mahiwaga dahil sa aral ng pagtitiwala, pagtitiis at pasasalamat. Hindi lahat ng kayamanan ay nasusukat sa ginto. Ang tunay na biyaya ay dumarating sa mga marunong maghintay, magmahal at magpasalamat, kahit sa mga simpleng bagay na unti-unting nawawala sa paglipas ng panahon.